mga daga ng kagubatan, likas na kayamanan ng ating bayan. Dito yan sa Super Saya. Sa taas ng kabundukan, sa gitna ng malamig at basang kagubatan, may naninirahang isang nilalang na bihirang makita. Ang Philippine Cloud Rat o mas kilala bilang Cloud Runner. Kung akala mo isa itong ordinaryong daga, nagkakamali ka. Ito ay isang pambihirang hayop na makikita mo dito lang sa Pilipinas, lalo na sa isla ng Luzon. Mapapansin mo agad ang malalaki niyang mata. Bagay na bagay para sa kanyang pamumuhay sa gabi. Makapal ang kanyang balahibo, kulay puti, abo o minsan itim. Maikli ang kanyang likurang paa na may kakayahang kumapit sa mga sanga. Ginagamit niya ito habang gumagala sa itaas ng kagubatan. Iba-iba ang laki ng cloud rats. Yung mga kabilang sa genus na Phlomis, Crateromys at Batomys ay malalaki. Halimbawa, humaabot ito ng 2.7 kilos at may habang halos 50 centimeters. Ang pagkain nila, puro halaman. Kumakain sila ng dahon, prutas, buto, bulaklak, at minsan bark ng punong kahoy. Sa dilim ng gabi, gumagala sila sa mga sanga. Mabagal pero sigurado. Habang kumakain sila ng prutas, kinakalat nila ang mga buto. Tinutulungan nilang tumubo ang mga bagong halaman na parang taga-tanim ng kagubatan. Sila'y natural na hardinero at gardener ng ating kalikasan. Hindi sila agresibo at hindi sila peste. Pero sa kabila nito, unti-unti silang nawawala. Dahil sa pagkakalbo ng kagubatan, pagmimina at panghuhuli, nasisira ang kanilang tahanan. Ayon sa IUCN, ilang species ng cloud rat ay vulnerable na. Kapag nawawala na ang kagubatan, mawawala na rin sila. Mahalagang alagaan ang bawat kabundukan at gubat dahil pag nawala ang tahanan nila, baka hindi na natin sila muling makita. Ang Cloud Runner o Cloud Rat ay paalala na napakayaman ng ating kalikasan. Pero ang yaman kapag pinabayaan, nawawala yan. Kaya ingatan natin sila bago pa mahuli ang lahat. Totoo, no? Kasi ang dami ng mga animals talaga ngayon na extinct na. Totoo. Oo, dahil nga dyan sa, syempre, development, mga ganyan, mga deforestation. Yes, ayan yung pinakamalala talaga. Hunting and whatnot. Tapos yung mga illegal pa na nanghuhuli, tapos binibenta nila, binablack market nila. Ay, mga totoo yan. Na dapat inaalagaan sila, pinaparami. Diba? Kasi kailangan sila sa ating nature Imbis na ang pinapadami natin, mga cheaters, ganyan, mga hayop na lang na pwedeng makatulong pa sa diversity ng Earth. Totoo. Hindi yung mga cheaters na panira na nga sa eyesore na nga sila, panira pa sila sa tiwala ng ibang tao. Ay, totoo yan. Kasi isipin mo na, dito pa lang sa Philippines, sobrang dami sobrang dami ng mga animals na iilan na lang sila. Ilan na lang sila sa daliri talaga, literal. Tingnan mo yung Philippine Eagle. Diba? So we have to also be knowledgeable sa environment natin, yung mga kaganapan, yung mga nangyayari, ano ba ang mga hayop na ngayon konti na lang or vulnerable na lang, para kahit papaano sa sarili nating paraan, we can protect them. Tayo, paano ba natin sila i-protect? Nasa television lang naman tayo. Awareness. Yes, Oo, exactly. diba? Totoo. Kaysa ikulong, pagperahan, hayaan nyo pong dun lang sila sa kagubatan kasi mas makikinabang po ang lahat kaysa po yung nandun lang sila nakakulong. Pero meron naman iba kasi na mga animals talaga na very vulnerable na kailangan na talaga silang i-house. Diba? Ipunta na sila sa mga tawag dito, parang animal shelters something. Para dun sila magpadami at para maprotektahan talaga sila. Dahil, yung may deer din tayo dito Philippine deer. Yung tandilok, taldok. Basta meron, yes. Oo, may Philippine deer tayo na endemic na rin niya. Endemic tuloy. Hindi, parang vulnerable na rin sila. Parang ito ating dadalawang peraso na lang na ano. May ganun Meron, Oo. meron At saka marami na rin tayong hayop dito sa Philippines na wala na ngayon. Totoo. Napalitan ng mga manluloko. Kagaya ng... Ang dumadami kasi ngayon na hayop, yung hindi natin ine-expect. Kagaya ng... Yung ginagawang bag. Yung mga ganong klase ng hayop ang dumadami. Yes! O sige na nga, diretsuin na natin. Dumadami ang buhaya.
Totoo. Alam mo, nakakatuwa pa kasi sabi sa isang Facebook, meme lang naman siya sa Facebook, ang crocodile na daw ang pambansang hayop ng Pilipinas. Kasi nga, yan lang yung dumadami. Sabi, may nakita nga rin akong meme sa Facebook, yung shape ng Philippines. Diba? O korteng crocodile. Totoo pala yun. Dumadami talaga. Oo nga, mula Luzon hanggang Mindanao. Dapat yan yung nababawasan. Yan yung mga ginagawang bag. Well, pwede. Bala kayo dyan. Oo nga, kala kung anong gusto nyong isipin. Basta sa aming crocodile. Yes. Nako, mga ka-MB.